Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 43 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تستغسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العلي العظيم. Ang topic natin ay موضوعنا اليوم تتعلق بأحكام الجنابة وهذه الآية التي تلوتها إلى مسامعكم تتعلق بأي أحكام متعلق بمن أصابه الجنابة. Ang topic natin ay ngayong araw ay tungkol sa ghaslul janaba at bukas inshallah ghaslul mayyit. At sa pangatlong araw, sa makalawa ay ang topic natin ay maganda dahil naukol sa muhasabatun nafs. Yani, kung paano natin halagaan ng ating sarili, inshallah, pag-uusapan natin sa makalawa. Muhasabatun nafs, maganda yun dahil kasama yun sa ating obligation na alagaan ng ating sarili. Paano natin maprotektahan ang ating sarili sa lahat ng kapahamakan, inshallah. Yun ang talakayan natin. At bukas ay ano ang batas na ukol sa mga yung patay, no? Mayyit, bangkay o kaya kaibigan, relatives. Ano ang gagawin natin sa mga taong malapit na mamatay? O kung namatay man, ano ang gagawin? O yung humawak sa kanya, ano naman ang mga batas o alituntunin na dapat gampanan ng isang Muslim. Yun ay bukas, inshallah. At ngayon, pag-uusapan natin lahat ng spiritual, anong pagtawag ng pagligo, no? Ahkamul al-janaba. Batas sa mga taong na dapat maligo ng spiritual paligo. Iyon ang topic natin ngayon at ang binasa ko ngayon kanina, binasa kong ayat kanina sa Suratun Nisa Suratun Nisa verse 43, no? Suratun Nisa verse 43.
itong Suratun Nisa na binasa natin ngayon, 43, no? Iyan ang dalil o kaya yan ang itong talata na ito, yan ay nauukol sa lahat ng iba't ibang paligo, no? Pagpaligo. Either bayudo, maghuhugas, paghuhugas, pagliligo, wajib man o kaya nararapat o hindi nararapat, wajib o kaya mustahab, no? Nabanggit dito sa sa ayat na ito, sa talata na ito. At kung halimbawa walang tubig, binanggit din dito at kung paano siyang gawin. Nabanggit at ito ang pwede niyong maging dalil o kaya magiging proof kung bakit ang mga Muslim, kung halimbawa may asawa sila o kaya may haid o kaya may nipas, ay kailangan maliligo. Binanggit dito sa talata na ito, no? Very important ito dahil ito ang sagot sa katanungan na ang Muslim bakit gumagawa, maliligo man o kaya kuminsan pagkatapos na maligo hindi na kailangan mag-abdas pa muli o kaya maghugas, magwudu. Mayroon bang binanggit sa Quran or wala? Inshallah, nandito sa talata na binanggit natin sa Suratul An-Nisa, verse 43. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Suratul Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Itong ayat, isulat nyo, no? Batas na naukol sa lahat ng iba't ibang paligo at wudu at pagtayammum. Yani pagtayammum, ibig sabihin ng tayammum, yani paghuhugas o pag-abdas, hindi gamit ang tubig, hindi gamit ng tubig sa pamamagitan ng malinis na alikabok. Binanggit dito sa ayat na ito. So matatagpuan natin, o kaya kung halimbawa pumunta tayo sa CR, no? Nagdumi o kaya dahil sa pangailangan, no? Pagbalik natin, bakit kailangan? Kasi mayroong iba na hindi na naghuhugas, di ba? Hindi na naghuhugas, hindi naglilinis, ginamit lang ang papel. Okay? So ang papel pwede ring panglinis, pero with the presence of tubig, magiging mai-invalid yung ang papel. Okay? Papel can only be an option kung wala siyang kung walang tubig. Papel man or yung dahon ng mga yung dahon ng mga leaves ng mga kahoy o trees, or pati bato, pwede. Pero mahirap na yun, no? Mahirap. Bato pwedeng gamitin, pero pagbalik sa bahay dapat kung mayroon ng tubig, hindi ka pwede mag-pray kung ganun lang, no? Yun lang, panglinis lang ng yung ainun nijasa, pag-alis lang yun, pang-alis lang. Ang lahat ng yan ay nandito sa verse na ito. So isang talata ng Quran, sakop ang lahat ng ng different kinds of bathing, either through ablution or spiritual or greater bathing, paligo. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, la takrabu as-salata. Okay. La takrabu as-salata wa antum sukara. Nandito rin ang yung bawal ang paggamit ng anumang gamot na nakawawala ng isipan. Yung magiging hadlang sa isipan nating mawawalang yung pag-iisip. Kasali na dito yung gamot na
either drugs man or marijuana, lahat ng alcohol nandito rin sa ayat na ito. Isang talata ng Quran, dala ang lahat ng yung pinagbabawal o kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, unang-una na pinaliwanag ng Diyos, bago nating itatayo ang prayer, ang takdang pananalangin, salah yani, sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. O kayong nananampalataya, o kayong nagsisisampalataya sa Allah, la taqrabu, huwag kayong lumapit, la taqrabu, huwag kayong lumapit as-sala, sa sala, ibig sabihin ng huwag lumapit, huwag ninyong gawin, itayo, huwag ninyong gawin ang sala, wa antum sukara, wa antum sukara, kung kayo ay, nalalasing, kung kayo ay nasa kalagayan ng pagkakalasing. Lasing na sabi ng Piki, lahat ng alcohol, lahat ng alcoholic ay pinagbabawal yun, nakakalasing. Isa na yun. At lahat ng ng gamot na hadlang sa ating matinong pag-iisip. Yan ay napapalitan ng ating matinong pag-iisip. Yan ay mula sa matino, magiging yan ay lasing din, no? Kasama na rito yung mga taong, halimbawa, mag-pray ka, no? Pero wala kang gana. I mean, walang gana. Parang, nang tawag doon, parang, gusto mong matulog or inaantok ka talaga. Doon, sabi ng Rasul, kung inaantok ka, yung ng tubig ang iyong mukha para mawala. Dahil yun. Isa yun sa mga najis o kaya kinasusuklaman ng weapon yun ng mga satanas. Okay? So, itong la taqrabus salata wa antum sukara, unang-una doon, huwag kang lumapit sa prayer. Ibig sabihin, huwag lumapit, huwag ninyong itatayo ang prayer, kung kayo ay nalalasing. Isa. Pangalawa, kung kayo ay nagagamit ng ng lahat ng gamot na nakawawala ng matinong pag-iisip. Kasali na ron ang drugs. Okay? Drugs, marijuana, ay yung ginagamit ng mga bata noon, no? Yung gamot ng ubo, no? Syrup na tapos maraming iniinom, doon mawawalan ka lang, magtitrip na sila. So, ginagamit yun ng mga bata. Alam ninyo, meron akong isang estudyante na napadala naman sa Iran, hindi namin alam. Yun pala, lulong sa drug. So, anong ginagawa niya? Sumasakit ang ulo. Namimili ng yung para sa ubo, no? Para sa ubo. Yung syrup. Mga 10 bottles. Iniinom yung lahat. Nakita ng isang guro. Tapos nagsumbong sa mga kasamahan ng Pilipino doon sa Iran. Sabi niya nanoon namin nalaman pala, lulong pala dating gumagamit ng drugs. So wala nang mabili doon drugs o kwan. Anong ginamit na yung syrup? Mga 10 bottles iniinom agad. Nawawala na, doon na sa mag-trip. Ganon yun. So, gamot na, panggamot ng anumang sakit, no, ginagamit na sobrahan, yun ay mawawala ang ating matinong pag-iisip. Yun ay haram din. Okay? La taqrabus salata wa antum sukara. Okay. Una yun. La taqrabus salata wa antum sukara. So, anong ginawa ng mga Arabo noon, no? Anong ginawa nila? Halimbawa, pagkatapos ng subo, no? Fajar. So, Fajar to Zuhur, 6 hours, no? So, iinom na sila ng yung alak, no? Umiinom ng alak. Sa Makkah yan, nasa Makkah. Yung kapanahonan ng Rasulullah na bago pa lang ang Islam. Umiinom sila ng alak, after 2 hours, 3 hours, 4 hours, mawawala na yung mawawala na yung kalanguhan, no?
Yun, mag-pray na sila. Sabi niya, okay. In between, pwede tayong gumamit ng alak. Kasi yun, ang unang-unang bumaba ito. La takrabus salata, huwag kayong pumasok sa sambahayan, sa prayer, o huwag ninyong itayo ang prayer kung kayo ay nalalasing. Sabi niya, okay yan. So, hindi muna tayo maglasing, pagkatapos ng juhur, ayun, maglalasing na naman. Iinom naman ng alak. Hanggat darating na naman ang Maghrib, halimbawa, yun ang ginawa nila. Sabi niya, okay Kasi ang sinabi doon, kung mag-pray kayo, huwag lang kayo uminom. Sabi niya, uinom tayo na sa labas ng hanggat dumating yung ayat na pangalawa. Innal khamra, ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis shaitan. Doon sinabi na ng Allah, ang khamru, yung nakakalasing, ayan talaga ay kinasusuklaman talaga ng Allah. So wala na silang magawa. Yan yung paano nilinis ng Allah, paano ang pagtawag doon ay assimilation. Yan sa English, unang-una hindi abrupt ang pagtuturo ng Diyos. Dahil kagawa niyo mga Arabo noon, no? Mga Arab ay uminom ng alak. So abruptly na alisin yun, parang hindi nila matatanggap yun, no? Pero unti-unti, yan din ang ginawa ng mga enemies ng Islam. Unti-unting pumapasok sa sa Muslim tapos magpakita sila ng kabutihan. Noon pala, mayroon silang ginagawang iba na para sa kanilang relihiyon. Ang pagtawag doon ay assimilation. Yani, ka muna sa kagawain na yan, saka pa lang hanggat malulung ka sa gawain na yon. Yun, ganun din ang Quran, ginamit niya ang kung paano maalis ang sa tao ang masamang attitude. So, sabi ng Allah, huwag kayong pumasok sa prayer kung kayo ay nalalasing. Hatta, bakit kayo hindi dapat pumasok? Dahil baka sabihin niyang Allah ay ilo. O kaya kung anong kwan. Hatta ta'alamu ma taqulun, hanggat para malalaman ninyo kung ano ang sinasabi ninyo. Dahil sa prayer, before ka mag-pray, dapat alam mo kung ano ang gagawin mong pagdasal. Ang pangalan ng idarasal mo ngayon? Ilang units, at bago ka magbasa ng ayat, halimbawa, Suratul Ham, Fatiha, binasa mo na yun. Pagkatapos ng waladhdallin, amin. Mayroon amin o wala? Wala amin, walang amin sa Quran. Pero mayroon bismillah. Huwag ninyong dagdagan ng amin dahil magiging yun. Ang nagdadagdag lang doon ay yung mga hindi din sunna. Hindi sunna ang hindi ahlus sunna ang nagdagdag diyan. Enemies ng Islam. Para hindi matanggap ang prayer natin, hindi maging valid. Dahil wala yung sa Quran. Bakit dadagdagan mo na yun naka-tawqifi? Yani, naka-fix na yung ginawa ng Allah sa pamamagitan ng Rasulullah. Walang amin sa Fatiha. Okay? Sige nga, may kurang ka dyan. Wala naman, di ba? Bakit dagdagan, hindi yun kasali? Okay. Bago ka waladhdallin, bago ka magbasa ng isusunod mo na kahit anong ayat, dapat nandun na sa pag-iisip mo na ang ayat o kaya Quran na babasahin mo ay yun na yun. Halimbawa, ang gusto mong basahin ay Suratul Ikhlas. Dapat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ba? Okay. Amin, wala. Okay? Amin, wala. So, before ka magbasa ng Bismillahirrahmanirrahim muli, dapat nasa nasa isipan mo na kung ano ang verse na babasahin mo o kusura babasahin mo. Nasa niyat mo na. So, kung lasing ka, paano mo malalaman mo kung anong binabasa mo? So, kaya sabi ng Allah, la takrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, para malalaman natin kung ano ang sinasabi natin. Okay. Pangalawa, nakuha na natin ang Ang pangalawa,
wala junuban, wala junuban illa abiri sabilin. Illa abiri sabilin. Sabi ng Allah, wala junuban, isang word lang ang ginamit ng Diyos. Junub yani plural ng janbun, yani janabatun. Nagiging mga junub. Ang junub, yung nasa spiritual ko, impurities. Yani nasa maruming, nasa estado ka ng karumihan, no? Hindi ka malinis. So ano-ano ang hindi ka malinis? Nipas, di ba? Malinis ka ba? Hindi. Hindi. Ano yan? Haid, istihada, yung mga ginagawa ng may asawa, yung apat na klase ng na yan ay sa isang salita lang ng Diyos, junuban. Wala junuban. Sabi ng Allah, at huwag din kayong lumapit ng pagsala kung kayo ay mayroong janaba. Kung kayo ay mayroong janaba. So, ibig sabihin pala ang pagligo natin, no, ang paglilinis, ang pagliligo natin ay para lang itatayo natin ang prayer. Ibig sabihin doon, halimbawa kung subok o kaya after 10 o'clock nakagawa kayo ng tapos na ang junub mo, no? Mayroong tapos ng haid, pwede kang maligo. Ayaw mong maligo, ha? So bukas hindi ka pwedeng mag-pray ng fajar, ha? Hanggat ikaw ay hindi nakapaligo. Hindi nakapaligo. Wala junuban. Sabi ng Allah, huwag din ninyong gawin ang sala, ha? Kung kayo ay mayroong janaba, nasa janaba, status ng janaba. Ang janaba sinabi ko na, no? Una, haid, no? Pangalawa, nipas. Pangatlo, nasa state kayo ng istihada. Yan, nasabi ng gastul mayit. Pero yung pag mastul mayit, nakahawak ka ng mayit, yan ni bangkay, pag-uusapan din natin bukas yan. Kasi kung minsan mahawakan mo ang bangkay, hindi ka marunong marumi. Pero meron namang mahawakan mo minsan, magiging marumi ka, kailangan ka maliligo. So may may condition yan, no? Mayit, yung mastul mayit, kaya hindi ko yun binanggit. Okay? Bukas din yon. Pero itong apat na bagay na nakasama sa junub, yan ibig sabihin ng junub, ay sa totoo lang, hindi yan yung spiritual impurities, yung yung malalaking dumi. Hindi yung kasali ang mag-abdas ka, no? Kasi ang natin dapat maliligo, hindi yung abdas. Okay? So nakuha ninyo, wala junuban. Nandiyan sa Quran, wala junuban. At huwag din kayo lumapit sa prayer kung meron kayong junub. Okay? Ang junub, nabanggit ko na. Illa abiri sabilin. Ano-ano ang mga bagay kung nasa status ka ng junub. Ano-ano ang mga bagay na hindi dapat gagawin ng isang Muslim? Ano-ano ang mga gawain na konektado doon na haram mo gawin? Ano-ano 'yon? Ano-ano ang mga haram o kaya yung pinagbabawal ng Islam kung ikaw ay may junub na hindi mo kailangan gawin? Gaya ng prayer, isa. Pangalawa, fasting. Pangatlo, yung prayer, lahat ng prayer, no? Wajib ba at saka sunnah? Yani wajib ba or recommended? Okay? Ano pa? Dua pwede, walang problema. Walang problema. Ano pa? Hindi ka pwedeng pumasok sa masjid. Masjidul Haram, Masjid Makkatul Mukarramah. Okay? Lahat ng mga masajid, hindi ka pwedeng pumasok para mag-stay doon sa loob ng masjid. Okay? Huwag ninyong kalimutan, dahil
mayroon kaming naituruan na balik Islam din. Pinapunta doon sa Manila, yes, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga. From Manila yun, pinadala ng kanyang husband na naging asawa niya. Kuwaiti rin ang husband. Pinag-aral doon, so sabi ko, tinuruan ko na sa lahat ng prayer, fasting, nang dumating sa Tahara, sabi ko sa asawa ko doon, ikaw magturo. So siya ang nagturo. Na isa na doon nabanggit, hindi ka pwedeng magsala at pumasok sa masjid kung ikaw ay may junub, di ba? Nasa Quran yan, nasa Quran. Kung tatanungin kay anong ayat, Suratun Nisa, verse 43. Okay. Sinabi na ng asawa ko, nang bumalik sa Manila after 1.5 months, bumalik, sinabi ng husband niya, Kuwaiti yan. Sabi niya, hindi marunong magturo ang asawa ni Abu Mahdi. Dahil pwede kang pumasok sa ilalim ng sa masjid, sa ilalim ng masjid, kahit ikaw ay may regla. No, yun na. Kaya pala, nang dumating uli doon, nag-aral ng 15 days, kahit, sabi namin, di ba sabi yung isang kaklase niya, sabi niya, hindi ba may regla ka? Sabi niya, oo. Bakit ka pumasok kanino sa masjid? Sabi niya, pwede rin naman yun. Sino nagsabi sa'yo? Yung husband ko. Yung husband niya. Kuwaiti ang nagano yun, no? So, sabi niya, pwede daw mag-stay sa masjid, hindi pwede. Pero, abiri sabilin. Bilanggit dito sa Quran, wala junuban. Illa maliban lang, abiri yani pumasok ka sa isang pintuan, diretso ka sa lumabas, mag-exit ka sa isang pintuan. Yani kung magmurul, yani dumaan ka lang sa masjid, pwede yon. Maliban lang sa dalawang masjid na ito. Una ay Masjidul Haram at saka Masjidun Nabawi. Okay? Ibang ordinaryong masjid, una, hindi ka pwedeng mag-stay sa masjid kung ikaw may junub, okay? Hindi din pwede kang maglagay ng, halimbawa, ilalagay mo ang notebook mo sa masjid, sa loob ng masjid. Punta ka sa masjid at ilalagay mo ang book o kaya anuman sa loob ng masjid, tapos bumalik ka. Hindi din pwede. Pero ang pwede lang na abiru sabilin. Kung ikaw ay dumaan, dadaan ka lang sa masjid. Walang ibang daan, kundi na yun, yung nakabuksan na yun. Halimbawa, yan ang exit or entrance. Dito naman ang exit sa kabila, yung pwede yun sa Islam. Pero, huwag lang Masjidul Haram at saka Masjidun Nabawi. Aside from any ordinaryong masjid, maliban sa dalawa na yan, pwede na abiri, illa abiri sabilin. Maliban lang sa pagdaan pwede. Huwag ninyong kalimutan kung dadaan ka sa masjid sa isang pintuan, lalabas ka sa isang pintuan naman, diretso lang pwede yun sa Islam kahit ikaw ay may junub. Yun lang ang pwede. Maliban lo maglalagay, mag-stay sa masjid ay hindi, la yumkin. Okay? Basta ikaw ay may junub. Wala junuban illa abiri sabilin. Yani yani magdaan ka lang sabil sa kuan ng masjid. Okay. Wala abirin illa abirin sabilin hatta tasdagsil, hanggat ikaw ay makapaligo. Hanggang ikaw ay makapaghugas. Hatta tastagsilu, hanggat ikaw ay makapaghugas, yani makapaglinis, no? Wa in kuntum marda, so okay na yun, no? Ano ang haram, ano ang pinagbabawas sa Islam kung ikaw ay nasa status ng estado ng junub? Una, hindi pwedeng mag-pray, manalangin. Panalangin, yani 5 times prayer. Wala istihbab, wala wajib. Wajib man ang prayer o kaya istihbab. Hindi pwedeng magtawaf sa Masjidil Haram o kaya pumasok sa Masjidil Nabi. Hindi din pwedeng mag-i'tikaf. Ano ibig sabihin ng i'tikaf? Mag-stay ka sa loob ng masjid for a certain period, magniyat ka doon na mag-stay ako dito sa masjid na ito for 2 hours or 1 day, qurbatan ilallah, para sa Allah,
ang ibig sabihin i'takafa. Mag-i'tikaf pa. Hindi din pwede. Okay? Ano pa yun? Masul Quran. Yani, masu akhatul Quran. Yani, hindi ka pwedeng ano yan? Humawak ng Quranul Karim. Okay? Ano pa? Ano pa yun? Ang bilanggit natin? Ha? Pagbasa ng Quran pwede. Up to 7 verses ng Quran pwede. Kung dumami na ang pagbabasa, hindi na pwede kung ikaw ay may junub. So, junuban, no? Illa abiri, maliban lang kung ikaw ay dumaan ka lang, hatta tastagsil hanggat ikaw ay nakapagugas. Ngayon, punta tayo sa ibang topic. Wa in kuntum marda o alasa pa rin. Kung ikaw ay hindi pwedeng isa. Kung hindi ka pwedeng gumamit ng tubig dahil mayroon kang sakit. Marda yani marid, yani sakit. Mayroon kang sakit na hindi ka pwedeng gumamit ng tubig, hindi ka rin pwedeng maligo. Ha? Hindi ka rin pwedeng maligo. Okay? Nakuha niyo? Wa in kuntum marda, kung kayo ay nasa kalagayan ng kung kayo ay mayroon sakit, aw alasa pa rin, o kayo ay nasa paglalakbay. Aw alasa pa rin, o kayo ay nasa paglalakbay. Aw jaa ahadun minkum minal qaiti, o kaya kalalabas lang ninyo doon galing sa pagdumi. Nagdumi kayo at umihi, no? Aw lamastumun nisa. Okay? Lamastum yani lamasa yani ano yan? Anong tawag ganito? Anong tawag? Ginanyan mo? Anong tawag yan? Hinipo, no? Pero ang lamastum sa Quran, hindi yung hipo na ganun, no? Lamastumun nisa, yani, yung ginagawa ng may asawa. Halimbawa, kung mayroong ginawa ang mag-asawa, nakipagtalik sa kanyang asawa, palam tajidu ma'an, at wala kayong matatagpuan na tubig. Okay? Una, kung ikaw ay mayroong sakit, hindi ka pwedeng gumamit ng tubig. Or, kung ikaw ay nasa paglalakbay at wala kayong matatagpuan na tubig. Or, kung ikaw ay umihi o dumumi, wala din kayong matagpuan tubig. Ang pangatlo, falam tajidu ma'an, wala kayong wala kayong matatagpuan na tubig, wala kayong makita na tubig. Scarcity ngayon, walang anong tawag doon? El Nino, walang tubig, okay, walang ulan. So, di pumunta kayo sa dagat. Pumunta kayo sa dagat, pwede naman yon. Kung nasa Manila kayo, pumunta kayo sa Manila Bay. Pwede yon. Kung nasa probinsya, kung sa bukid, na yun ang mahirap. Walang tubig, okay? Palam tajidumaan, anong gagawin mo? Patayammamu, dapat magtayammum kayo. Ano ang term magtayammum? Anong ibig sabihin ng tayammum? Sino ang bagong yakap sa Islam? Ikaw, anong tayammum? Anong tayammum? Anong tayammum? Ikaw, anong tayammum? Tayammum? Mag-gis-gis? Anong gis-gis? Ganyan. Ilagay ganyan. Ikaw, anong tayammum? Yung bagong yakap lang, tayammum, okay? Nandito yon. Okay? Palam tajidumaan, at wala kayong matatagpuan na tubig. Meron kayong tubig, pero hindi kayo pwedeng gumamit ng tubig dahil may sakit kayo. Okay? Pwede rin yun, no? Okay? Anong gagawin mo? Patayammamu sa'idan tayyiba. Sabi ng Allah, dapat magtayammum kayo ng malinis na lupa o alikabok. Patayammamu, sa'idan. Sa'idan, yani yung nasa ibabaw ng ng lupa, no? Yung malinis na lupa at saka yung alikabok. Patayammamu
Sa'idan tayyiba, yung malinis na lupa. Hindi yung inaapakan ng mga kambing o inaapakan ng mga ano, kung sinusunod dyan, no? Kaya nga, ang the best ano yan, yung pinaka-safe na ano, yung mga Shia, yung followers ng Ahlul Bayt. Dahil meron silang ano, bit-bit na, dala-dala na ano, yung lupa, yung turba. Kung meron kang turba, gumawa ka lang ng papel, anuhin mo, sabi ni ano, kiss-kiss daw, ikis-kiss, tapos para kukunin ang ano, yung ano, yung alikabok, ilagay sa papel, doon, at doon ilalatag ang ano, yung kamay. Patayamum sa aidan. Paano ang pagtayamum? Tayamum. Ibig sabihin ng tayamum, paggamit ng alikabok, kapalit ng ano, ng tubig. Tayamum ang term sa Quran. Okay? Nakuha mo na, ano yun? Nakuha mo na? Tayamum yan ang pag-abdas, pag-abdas, pag-udo, no? Hindi udo naman sa maranaw na ano, yung pumunta sa toilet. Hindi. Udo yun. Hindi ganun, no? Hindi lang udo ang pwede. Kahit yung ano, yung ano yan, junub na ano, yung ginagawa ng mga mag-asawa. Kung hindi ka pwede gumamit ng tubig dahil may sakit, walang tubig talaga, dapat magtayamum ka. Pwede yun talaga. So, ang pinaka-safe, para kung ikaw ay naglalakbay, kaya lang halimbawa mga sama, no? Lumukso ka lang sa dagat, okay na. Pero kung nasa ano ka, kung nasa bukid, wala kang matagpuan tubig, ang tubig ay mga 10 kilometers pa ang layo, hindi mo maano, hindi ka makakaabot ng prayer. So, anong gagawin mo? Magtayamum ka. Okay? Pareho, mag-abdas or yung ano yung ginagawa ng mga mag-asawa. Kung halimbawa yung lupa doon sa atin, ang pinaka-safe ay kung hungukay ka ng lupa, yung para safe, yung malinis ang lupa na yun, at saka anuhin mo, ipulbura mo para magiging alikabok. Nakuha ninyo, no? Upang sa ganun, kung igaganyan mo ang kamay mo, malilipat ang alikabok na yun dito sa kamay. Paano ang paggawin? Ang paggawa, yan na dito rin. Patayammamu sa'idan tayyiba. Paano ang pagtayammum kung walang tubig? Pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Sabi ng Allah, ang pagtayammum na sinasabi ko diyan sa Quran na yan, patayammamu sa'idan tayyiba. Yani gumawa kayo ng ng alikabok, ilalagay sa diyan sa unahan mo sa papel, at itong kamay mo, huwag mong anuhin na. Sigurado mo hindi siya basa. Hindi siya basa, no? Igaganyan mo halimbawa sa sa alikabok na yon. So, makikita mo nandiyan na sa kamay mo, hindi ba? So, saan ko ilalagay? Sa iganyan mo lang, tapos kung saan tumubo ang yung buhok sa dito sa sa noo, kung saan tumubo, doon mo ilalagay sabi niya, pamsahu bi uzuhikum. Pamsahu yani haplusin. Haplusin mula sa kung saan tumubo ang buhok hanggat sa pinakadulo ng iyong ilong. Isa. Uzuhukum yani wajhun. At wa aydiyakum, at ang dalawang anong tawag dito? Kamay. Paano ganito? Yung lupa na naiwan dito, alikabok, igaganyan mo lang, hanggat sa pinakadulo ng iyong daliri. Tapos, yung naiwan naman lupa dito, no, igaganyan mo na, laman ay ganyan. Okay? Tapos, ngayon lang, dalawa lang. Mag-pray ka na, pumunta ka ron. Of course, dapat merong niyat. Ano ang niyat mo? Ano ang intention mo ay, yun ay in place or kapalit ng ng prayer, pag-udo. Okay? Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura.
ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bakit ganun? Walang tubig, ha? Kung walang tubig, ha? Bakit mo pipilitin kami na mag-abdas o kaya maliligo, kapalit ng paligo? Lupa pa lang ipagano. So, ibig sabihin doon, yung sinasabi natin na, bakit kayo mga Shia ay, bit-bit niyo itong parang atong bato, bato. Hindi nila alam, lahat ng bagay ay masosolve ng na yon, ng bato na yon. Dahil ginawa yun ng Allah, sabi ng Rasulullah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sabi ng Rasul, ginawa sa akin ng Allah ang lupa na yan para gawing pagpapatira pagsujud, wa tahura, at panglinis. Anong lilinisin? Yung junub. Di ba? Kung wala kang tubig, yung gamitin mo ang lupa na yan. Di ba? Yun. So, klaro, hindi mahirap ang Islam. Pero dapat pag-aralan natin. Di ba? Kung ano ang ginagawa natin, halimbawa, sabihin, hindi namin ang ginagawa. Pabayaan mong hindi ginagawa dahil hindi alam ng mga linuno natin. Alam ng nakapag-aral sa Quran. Yun ang sundin mo. Huwag yung mga apo mo na lolo mo, lola mo na hindi man nakabasa ng alipba. Di ba? Simple lang yun, no? So, bakit naman ang Allah na pipilitin pa kami maggawa ng gano'n? Dahil, inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Dahil ang Allah ay minamahal niya ang mga taong palaging nasa status ng kalinisan. Di ba? Okay. So, ano ba ang yung mga bagay sana gamit ang sinabi natin kanina, paano mangyari gaslul janaba wa sababu? Ano ang dahilan, bakit nagkakaroon ng gaslul janaba? Yani yung pagliligo ng junub, ano ang dahilan bakit nagkaroon ng junub? 'Di ba? Dalawang bagay, sabi ng Islam natin ay dalawang bagay na magkakaroon ng junub ang tao. Magiging muznib ang isang babae o kaya lalaki sa dalawang bagay na ito. Una ay, of course, nanaginip ka, babae man o lalaki, mayroong lumabas sa iyo. Yung tamod, no? Mayroong lumabas at nakita mo yun talaga, isa yun. At pangalawa, yung ginagawa ng mga mag-asawa. So, yung dalawang bagay na yan ang dahilan kung bakit nagiging muznib ka o junub. Kung nagiging junub ka o muznib, ang dahilan yung dalawang bagay na yan. Una, kung yung sa panaginip may lumabas or sa haid or sa nipas. Ang pangalawa ay yung ginagawa ng mag-asawa. Yun. So, kinakailangan yun na after na paggawa ng ganun, dapat maliligo ka. Pero, maliligo ka ba agad? Yes, pwede. Pero, pwede mo ring i-delay. Dahil ang sinabi ng Allah, kung malapit na ka dumating ang prayer time, dapat maglinis ka na o kaya kung hindi ka malinis, dapat maglinis ka na. Yani maglilinis ka for the sake of that prayer o kaya gawaing kurbatan ilallah. Pagkatapos ng paggawa na yon, pwede ring hindi ka maliligo. Pero halimbawa sa gabi matutulog ka, magiging makro yun. Ibig sabihin, hindi yun nagustuhan ng Diyos na matutulog ka, nasa state of junub ka. Hindi pwede yun. Magiging makro yun. Kinasusuklaman din yun ng Diyos. Ayaw yun ng Diyos na matutulog ka. Pero mayroong solusyon. Paano ka matutulog na hindi ka naliligo? Magudo ka lang. Mag-abdas. Maghuhugas ka lang na yung pag-abdas. Okay? Alam niyo ang pag-abdas? Mag-udo ablution. Tapos matulog ka na.
So, kinabukasan ka pa lang, mga 4 o'clock or 5, saka pa lang, maliligo. Pwede. Or after subuh, halimbawa, nakagawa kayo ng ganun, before naman zuhur, saka pa lang, maliligo ka. Pero after that, pwede mo namang gawin yun dahil, mahal ng Diyos at gusto ng Diyos na ikaw ay palaging nasa kalinisan. Nakuha na ninyo. So dalawa yung mga ginagawa ng at may haid o kaya nanaginip, okay? Ano ang dalil o kaya ano ba ang masasabi natin? Baka sabihin mo na si Ustaz lang nagsasabi. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Sabi ng Rasul an Muhammad ibn Muslim, an Abi Ja'far or an Imam Ja'far as-Sadiq or Imam Bakir alayhi salam. Sabi niya, sa'altuhu mata yajibul ghusla mata yajibul ghusli ala rajul wal mar'a. Kailan magiging wajib? Kailan magiging wajib? Alam niyo ang wajib? Ibig sabihin ng wajib, yani nararapat, no? Kinakailangan, obligatory. Kailan magiging wajib na maliligo ang lalaki at saka babae? Sabi niya, faqal idha adkhalahu faqad wajaba al-ghusli. Yani kung nakagawa ang yung mga mag-asawa, pwede wajib na sa kanya maggusul, wajib na rin sa kanya ang mahar. Ang mahar, yani yung dowry sa sa marriage. Kasi yan, sinabi ng Quran, yung sa temporary, pamastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ujur yani mahar. Kung halimbawa gusto niyo magiging marriage, either permanent or temporary, dapat ibigay mo sa kanya ang mahar na 'yon. Kung umayaw ang babae, kung umayaw at hindi siya nagamit ng lalaki, isauli niya ang mahar na 'yon. Isauli niya ang mahar. Pero kung lalaki namang umayaw, dapat wala nang problema. Pero kung isa sa uli ng babae, labi na ayaw, hindi yun magiging wajib. Okay? So, warrajim, yani, at maging wajib na rin ang yung mga gumagawa ng yung zina, la sama Allah, yung zina, yung hindi halal. Gumagawa sila ng hindi nararapat. So, kung nagawa nila yun, mawajib na sa kanila ang gusul. Yung tatlong situation na yon, sabi ng Rasulullah ay wajib o kaya nararapat na maliligo ang mga Muslim, babae at saka lalaki. Wasailus Shia, volume 1, page 81. Na makita natin sa Kitab Wasailus Shia. 10 volume to, no? Ang pangalawa, kala Rasulullah, man jama'a gulaman, kung sino man ang nag-rape, rape. Itong sa rape, no? Rape. Kung sino man ang nang-rape sa bata, manjama ako laman, nang-rape siya sa bata, yung babae bata pa, hindi pa dumating sa hindi pa nagiging dalaga, no? Manjama ako laman, ja'a yawmal qiyamati junuban la yanqihi ma'ad dunya. La yanqihi ma'ad dunya. Sabi ng Rasulullah, yung mga nang-rape sa mga bata, no? Nang-rape. Ja'a yawmal qiyamah, yung lalaki na yun, darating sila o magbalik sila sa kabilang buhay, junub, sa status ng ng junub, nasa state of impurity sila, no? La yunqihi ma'an, hindi sila malilinis ng tubig kahit man, ipunin man ang lahat ng tubig dito sa mundong ito, hindi sila malilinis. Ang nakakalinis lang sa kanila ay kung halimbawa magpaluin. Yun lang. Paluin, ng 100 o kaya ililibing hanggat mamamatay. Okay? Yun lang ang yun lang ang dahilan kung paano sila malilinis sa kaparusahan. At sabi ng Allah, sabi ng Rasul, ghaliballahu alayhi wa la'anahu. At ang Allah ay kinamumuhi o nagagalit sa tao na yun, wa la'anahu. At saka isa siya sa mga curse ng Allah. Kaya pala itong si Duterte galit talaga sa sa mga nangre-rape. Mayroong mga pari nangre-rape. Nakikita niyo sa Facebook,
Pare ng rape. Subhanallah. Ha? Pare ng rape. Astagfirullah. Tapos pinatay na pa ang bata, 18 years old. Astagfirullah. Pare, ha? Kaya dapat sabihin sa pare na, mag-aral ka sa Islam para hindi ka mang-rape. Yun lang. Ngayon, halimbawa, si Casey Concepcion nag-Muslim. Si Casey Concepcion. Hindi yan, it is not amazing, it is not surprising, no? Events. Hindi yan nakasusurprise si Casey Concepcion. Nag-Muslim. Ha? Or halimbawa, sabihin ng Chancellor ng German, magiging Islamic State ang Germany, how many years from now? Magiging Islamic State. Hindi din yan, it is not surprising, you know? Hindi din nakasurprise dahil sinabi ng Quran, mag-dominate ang Islam around the world. Kahit magagalit pa naman ang Christian. Kaya nga kayo, alhamdulillah, naging Muslim na kayo, makap na kayo sa Islam, dahil whether you like it or not, magiging Muslim talaga kayo. Ano ang sinabi ng Allah? Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi. Magdodominate, mawawala ang ibang reliyon, yung reliyon na gawa ng mga pari. Dahil ang gumawa niyan, hindi itong pari na ngayon, no? Ang unang-una, sa 35 AD, ang gumawa doon si Bolis. Bolis, isa siyang Yahudi from Roman, galing sa Italy. Nag-aral siya doon sa kuan ng angel doon sa Baitul Maqdis. Siya ang pinalitan niya lahat ang yung angel ng sa 35 AD. 35. Ang tagal na nun, no? Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Actually, iisa lang ang reliyon ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay. So, yung mga mangre-rape na pare na yun, la'anahumullah. Sabi ni Duterte, dapat sila anuhin. Anong tawag doon? Bitayin. Death penalty. Ibabalik ngayon ang death penalty. Nagalit si Duterte, sabi niya, bakit hindi kasama ang death penalty at saka plunder? Dahil ang lang sa drugs. Sabi niya, dapat niyo. Kung ayaw ninyo, i-declare ko martial law. Dahil mismo siya ang nakasaksi sa mga yung ginagawa sa mga bata. Subhanallah. Yan kagawan niyan ng drugs, dahil nagkakaroon ng rape. Diba? Ito nga sabi ng Allah, la'anahumullah, dapat yung bitayin sila. Wa'adalahum lahum jahannama wasa'at masira. Ang kanilang kahinatnan ay pinakamasama. Mayroon naman ustaz. Dapat bitayin, sa pinatay yung doon sa Kamukra. Dapat Binaril yung lalaki, yung babae, pinalo ng 100. Dapat tinanong nila kung anong nangyari. Dapat hindi yun hatulan agad. Dahil nasa Quran yan, baka napag-aralan nila ang suratun Nisa. Ewan, ustaz daw yun, anak daw niya. Yung ginagawa. Astagfirullah. Anak daw niya, mismo anak. Kung gano'n, wala nang dahilan na yung tanungin pa bakit ginawa. Dahil kung ibang lalaki yun, ibang wala silang relation, no? Lalaki at saka babae, baka ginawa yun para temporary marriage. Pwede naman, nasa Quran yan. Hindi, mismo anak. Kaya pala wala daw makalapit doon sa anak niya mga lalaki. Walang dahilan. Dapat talaga. Alam mong gano'n, dapat huwag talaga ilibing doon sa libingan ng mga Muslim dahil curse talaga yun ng Allah. Ustaz yun kasi pupasok yun sa masjid para magbigay ng pagkain. Yan. Dahil malayo sila sa Ahlul Bayt. Ang dahilan. Ayun. Okay? So, yun ang ang kaparusahan sa mga taong ayaw talaga sumunod sa Quran at saka yung nangre-rape kahit sino man, no? Lalong-lalo na akong bata. Halimbawa, kahit ano man gawin ng ustaz na yan o kung sino man imam na maglilinis ng tubig, ipunin man ang lahat ng tubig dito sa mundo ay hindi rin malilinis. Hindi sapat yung para linisin ang kanyang ang kasalanan, no? Kahit gawin niya pang 5 times a day, gawin niyang 10 beses, hindi rin pwede. Dahil wala naman 10 beses, 5 lang. Di ba? So, yun. Ngayon punta tayo sa ibang gusol, no? Ibang gusol at meron pa namang panahon. Ibang gusol. Ano ang ibang gusol? Yung mga bagong yakap, hindi nila alam, no?
Aside from yung paligo sa, alam ba, may nipas, haid, istihada, junub, o ano man, mayroon pang paligo, halimbawa una, yung pinakamalaking celebration sa Muslim. Ano yon? Yung Eid, yung dalawang Eid. Pinakamalaking, celebration sa Muslim. Una, yung Ramadan, no? After 30 days, magkakaroon ng Eid. Yani celebration, pinakamalaking celebration na ng Eidul Fitr. Bago ka pumunta sa masjid, maliligo ka ng istihbab, sunnah. Recommended yun, hindi yun wajib. Maliligo ka. Paano ka maliligo? Nasabi ko na sa inyo, yung tatlong method, no? Yung tatlong paraan. Una, linisin ang ulo hanggat kasama na ang liig at balikat. Linisin ng siguraduhin na mababasa ang lahat ng yung buhok at saka yung balikat at saka liig, no? Pagkatapos noon, ang pagpaligo hindi kagaya ng pag-udu o pag-abdas. Ang pag-abdas kailangan ng muwalat, kailangan sunod-sunod, no? Sunod-sunod. Ang sa pagpaligo ng halimbawa kung gagawin mo TV, yan dapat sunod-sunod, 3 beses, yan tatlong method. Pwedeng pagkatapos na basahin mo ang ulo at saka balikat, pwede ka uminom ng kape. Pumunta ka sa halimbawa pwede 'yon. Tapos isusunod mo naman ang kanang balikat, ang kalahaging bahagi lang yung katawan sa kanan. Pero diretso na, wag ka na yun lang, pwede yun, no? Hindi kailangan ng muwalat, sunod-sunod. Basta mo lang ang sequence, no? Ang pangalawa, yung kalahating katawan natin, galing sa liig, no? At hanggat sa pinakadulo ng ating daliri ng paa dito sa kanan. Ang pangatlo pala, yung kaliwang balikat natin, no? Ang lahat ng yan, pagkatapos niyan, kung junub ang kung junub ang paligo or haid, hindi ka na mag-abdas. Diretso ka na mag-pray. Diretso ka na mag-pray. So, pangalawa, kung Eidul Fitr naman, pagkatapos ng Ramadan, maliligo ka mag-pray. Kahit hindi ka mag-pray, kailangan ka maliligo dahil malaking thawab, malaking gantimpala yun. Pangalawa, yung Eidul Adha. Yani yung sa 10th day ng Julhijjah, yung paghaji. Itong dalawang pinakamalaking celebration dapat maliligo din. Paano ang pagligo? Kaya rin ang pagliligo ng junub. Magkaiba lang ang niyat. Yani maliligo ako ng Eidul Fitr, qurbatan ilallah. Sunnat ang pagkaalam mo. Pangatlo yung during Friday, itong Friday morning, maliligo ka na. Hanggat hindi dumating ang jawar or hanggat sa habang hindi pa lumubog ang araw, pwede. Pero kinakailangan before jawal, maliligo ka na. Friday yan, Friday. Sunna istihbab or recommended ang pagliligo. Kailangan di maligo. So, meron ding gantimpala noon, malaking gantimpala. Aside from that, halimbawa, kung magbisita ka sa shrine ng mga imams, no? Magbisita ka sa kubur, cemetery ng Rasulullah, maliligo ka muna gaya ng paligong junub. Pero ang intention ay istihbab o kaya recommended. Paano ganun din? Basta lahat ng paligo, sunnat man, recommended or wajib, tatlo ang method. Magkaiba lang ang niyat o kaya intention. Nakuha ninyo? Or, yung 9th at saka 10th ng Julhijjah. 9, maliligo ka rin bago ka magpunta sa kuwan. At sa Arafat, no? Or sa 9, pwede kang maligo, kahit hindi ka magpunta sa Arafat, maliligo ka, magiging istihbab din yon, sunnat din, no? Ano pa? Yung Ramadan, no? Ramadan. Sa every
Ano yan? First, no. O 19 ng Ramadan, yung Layalil Qadar. Before ka magpunta sa masjid o kaya sa ano na yan, before mag-pray ka ng Maghrib, maliligo ka muna ng istihbab. Before Maghrib, maliligo ka ng istihbab. Kung kailangan from 19 up to 19 up to yung sa last 10 nights ng kung pwede, every night, gawin mo yon. Magiging sunnat din yon. Sa before Maghrib. Before Maghrib, gawin mo yon. Yun ang mga different klase ng bathing o kaya pagliligo, wajib at saka sunnah. Maliban doon, pagbisita sa mga sa mga Israel, gagawin natin inshallah sa sunod ngayon, bago magpunta, maliligo tayo muna inshallah. Ang hukum doon ay istihbab o kaya sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.